Game day na mga idol ng Gilas Pilipinas kontra sa bansang Angola. So far, medyo malaki-laki ang tsansa ng Gilas Pilipinas na mananalo sa team na ito. Unang nakaharap ng Angola ang bansang Italy. At yun nga, nakuha ng Italy ang panalo sa laban na yon. So sa laban ng Gilas Pilipinas dito sa Angola ay ano nga ba ang dapat na iwasan at adjustment na gagawin ni Coach Chot Reyes sa laban na ito? Well, opinion ko lang to mga idol ha. Unang dapat na iwasan ng Gilas Pilipinas ay ang mga turnovers. Napansin ko lang kasi sa laban ng Gilas kontra sa Dominican Republic ay nakipagsabayan sila sa bilis ng DR noon. Kaya madalas ma-turnovers. Yung mga inbound nila ng bola, madalas ma-steal ng kalaban. Nakapagtala sila ng 19 turnovers kumpara sa 12 turnovers noon ng Dominican Republic. Sunod ay ang mga rebounds. Isa sa itinuro ni Coach Tab Baldwin ang pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay ang rebounds talaga. Lalo na sa offensive rebounds na kung saan nakapagtala ng 3 offensive rebounds ang Gilas Pilipinas kumpara sa 17 offensive rebounds ng Dominican Republic. Sana magamit ng tama si Kai Sotto dahil importante talaga ang rebounds. Dito naman kay Kai Sotto, kailangan mag-step up din siya. Ayusin yung kanyang depensa para hindi makakuha ng foul. Yung kanyang lateral movement, kailangan magamit ng maayos. Ngayon, anong adjustment naman ang gagawin ni Coach Chot Reyes? Una, dapat mabigyan niya ng magandang minuto si Abando at Kai Sotto. Kita naman natin sa laruan ni Clarkson na mahilig ito sa isolation play. Kaya kailangan may player na mahusay sa alley-oop dunk at si Kai Sotto at Abando yon. Tapos hindi dapat ilagay sa point guard itong si Jordan Clarkson. Shooting guard talaga dapat siya tulad nung ginawa niya last window. So mamaya mga idol Angola kontra Gilas Pilipinas.